Ate Ruby, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba na napapanaginipan ko na naman yung parehong lalaking madalas kong makita sa panaginip ko? Nako, alam mo, imahinasyon mo lang yan. Masyado ka na sigurong nalulungkot dito sa probinsya natin. Pare-pareho na lang ba kasing mga mukha nakikita mo eh. Hindi na ako magtataka na nagbububuo ka na ng lalaking kunwari ay yung kasintahan. Ano ko ba ate? Hindi naman ako nag-iimahinasyon lang. Totoo may napapanaginipan akong lalaki. Tandang-tanda ko nga ang mukha niya eh. Sobrang gwapo at mukhang mayaman. Ewan ko. Sa palagay ko wala nang yayaman at mas gwapo pa kay Sir Edward. Ay nako. Kailan kaya ako mapapansin ng gwapo kong amo na yun? Maganda naman ako, Clara, di ba? Ate Ruby, kasambahay ka niya sa mansyon. Malamang hindi ka niya papansinin kahit gaano ka pa kaganda. Alam mo naman ang buhay ngayon. Mapatao man o lahing aswang, iisa pa rin ang buhay ng mahirap at mayaman. Magkalayo at hindi pwedeng magkagustuhan. Hindi naman natin kailangang sundin ang paniniwalang yan eh. Wala namang batas na bawal magkagustuhan ng mayaman at mahirap pa. Kaya ikaw, huwag mong limitahan ang pangarap mong lalaki, Clara. Hindi porket mahirap lang tayo, ay sa mahirap lang din tayo nababagay. Aba, hindi ako makakapayag niyan. Kaya gayahin mo ako. Alam ko sa sarili ko na si Sir Edward ang aking magiging asawa. At hindi ako makakapayag na hindi mangyari yon. At saka, sawang-sawa na rin ako sa buhay natin. Ayoko maging kasambahay para lang mabuhay at makakuha ng kakarampot na rasyon ng karne mula sa tira-tira ng mayayaman. Gusto ko rin namang mapabilang sa matataas na antas ng ating lahi at hindi basta-basta ordinaryo lang. Minsan naisip mo na ba kung ano ang kapalit para sa isang aswang na nagnais maging tao? Kagaya ng madalas nating naririnig sa mga kwento. Paano nga ba lalabanan ng tadhana na isinulat para sa isang nilalang? Paano haharapin ang mundo kung saan ang pagmamahalan ng dalawang tao ay maaaring banta ng parehong nakaraan at hinaharap? Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Clara. Isa po kong aswang. Ngunit bago niyo isipin na kami ay mga masasamang nilalang na pumapatay ng tao, nais kong linawin na hindi po lahat ng aswang ay ganoon ang pamumuhay. Bata pa lamang ako ay sinanay na akong makihalubilo at makisama sa mga tao. Para bang walang pinag-iba sa kanila. Hindi po dahil gusto naming mabuhay ng normal kung hindi dahil may batas sa amin na ang mabababang uri ng aswang ay walang karapatang pumatay o mangaso. Kabilang kami sa mahihina at ang mga mahihina ay inaasahang makisama at sumunod. Hindi manakot o saktan ang iba. May mga grupo po ng aswang na may tungkulin sa pangangaso at pagtatanggol ng komunidad at sila ang may karapatang gawin iyon. Ngunit para sa amin na wala sa ganitong posisyon, ang trabaho namin ay limitado. Sumunod sa mga itinalagang gawain. Maglingkod at mabuhay sa pinakamababang rasyon. Miss Ligaya, mula sa pagtungtong ko ng 20 anyos, inaasahan na rin na maging kasambahay o utusan ng mga mataas na uri ng aswang para kumain at mabuhay sa limitadong paraan. Ngunit bukod sa responsibilidad na iyon, matagal ko na rin minimithi na maging tulad ng isang tao. Malaya, may sariling buhay. Hindi umaasa sa rasyon upang mabusog ang sikmura. Gusto kong maranasan ang kalayaan at pagkakataon ng sariling desisyon. Kahit paano ay matututunan ding pahalagahan ang bawat sandali. Nabuo po ang pantasyang iyon mula nang ako'y tumungtong ng 20 anyos. At kasabay nito ay ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Ang pagdalaw ng isang lalaki sa aking panaginip. Sa simula, simpleng tagpo lamang iyon, tila pagkilala pa lang sa isa't isa. Ngunit habang tumatagal, hanggang sa umabot na ng 5 taon, unti-unti itong lumalim at mas lalong nagiging totoo sa pakiramdam. Ang aming samahan ay naging mas personal at mas makahulugan at kahit na panaginip lamang, ramdam ko ang totoong pagkagusto at pagkakaugnay sa kanya. At ang kwento kung paano ko siya nakilala sa tunay na mundo at kung paano nagbago ang lahat, ang siyang iko-confess ko po sa inyo ngayon. O ano, Clara? Handa na ba ang mga gamit mo? Oo, Ate Ruby. Ano bang hinihintay mo? Tara na! Baka malampasan tayo ng daan ng bus.
Kalahating oras na naman tayo maghihintay niyan. Sandali, magpapaalam muna ako kina nanay at tatay. Nagpaalam naman tayo kagabi, di ba? Huwag mo na silang gisingin. Alam mo naman si nanay. Baka umiyak na naman siya pag nakita tayong umalis. Saka 2:00 pa lang na madaling araw. Hayaan mo na sila magpahinga. Kailangan na natin makarating sa Maynila bago mag 10:00 ng umaga. Pero ate, Clara, ano bang kinakabahala mo? Hindi naman kita pababayaan doon, di ba? alam ko naman te. Hindi ko lang talaga mapigilang malungkot. Sanay kasi akong kasama ko sila nanay. Clara, 5 taon ka nang nangangatulong dito sa probinsya. Wala namang nangyayari sa buhay mo. Paano mo makikilala ang mayamang lalaki niyan kung pipitsugin lang ng mga binata ang nakakasalamuha mo sa lugar na to? Ano ka ba naman ate? Hindi naman ako nag-aasam na mag-asawa ng mayaman. Naku, sabi mo lang yan. Pero kapag natipuhan ka na ng isang mayaman dun sa Maynila, siguradong hindi ka na makakahindi pa. Ewan ko sa'yo te, tara na nga. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Clara, gusto lang kitang mapangiti kasi kanina ko pa nakikita ang kaba sa mukha mo. Kinakabahan na kasi ako ate. Bakit naman? Wala namang madadala sa mansyon ng amo natin doon. Saka akong bahala sa'yo kay Ate Nelly. Sige na nga. Tara na ate. Bumiyahe kami ng gabing iyon at nakarating agad sa Maynila bago mag 10:00. Pagkatapat namin ng malaking mansyon, hindi ko malilimutan kung gaano ko hinangaan ang napakaranyang bahay na nasa harapan namin. Oo, marami rin namang mayayamang tao sa probinsya. Ngunit noon lamang ako nakakita ng ganoong kalaking bahay. Tila palasyo sa sobrang lawak. Pagpasok namin sa loob, agad kong napansin ang pamilyar nitong disenyo. Tipikal na mayayamang bahay nung dekada 90. Malalaki at mabibigat ang pintuang gawa sa matibay na kahoy ang bumungad sa amin. May detalyado pa itong inukit sa kahoy. Kapares ng hagdan na may makakapal na baluster. Pinapalumutian ang carvings ng bulaklak at abstract na disenyo. Ang sala ay may mataas na kisame at chandelier na may kristal na kumikislap sa bawat liwanag ng lampara. Nakaayos ang mga antigong sofa at kumpletong set ng coffee table na gawa sa itim na mahogany. Pinapalumutian din ng kakaibang disenyo ang mga paa nito at halata mong maingat na inukit. Sa paligid naman ng mansyon, napakaraming obra maestra ang naka-frame sa mga pader. Mga painting ng tanawin, abstract art at mga larawan ng pamilya. At kahit iyon ay parabang nakita ko na. Pagtungo ko, napansin ko rin ang flooring na gawa sa matigas na kahoy at sa sobrang linis at kintab ay pwede nang pagsalaminan. Maging ang mga porselanang paso ay pamilyar din sa akin. Parabang minsan na akong nakarating doon, Miss Ligaya. Isang bagay na nakakapagtaka dahil alam kong iyon lamang ang unang beses kong tumuntong sa mansyong iyon. Ruby! Ate Nelly, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa inyo. Oh, siya ba ang iyong kapatid? Opo, Ate Nelly. Clara po ang pangalan niya. Clara, siya naman si Ate Nelly. Mayordoma dito sa mansyon. Siya magbibigay sa'yo ng mga gawain araw-araw. Magandang araw po ate Nelly. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito. Ano ka ba naman, iha? Malakas sa akin ang iyong ate Ruby. Dahil bukod sa maliksi siyang trumabaho, hindi pa naman ako nagkakaproblema sa kanya. Kaya ikaw, ha? Aasahan kong kagaya ng ate mo ay magaling ka rin sa pagtatrabaho. Pagsisikapan ko po ate Nelly. O siya, mabuti pa ay magbihis na muna kayo. Marami tayong gagawin ngayon dahil sa 1 linggo, uuwi si Sir Edward kasama si Madam Vera. Ang ina ni Sir Edward? Papunta po sila dito, ate? Oo, 1 linggo sila dito, sabi ni Sir. Kaya tayo ay maglilinis ng lahat ng kwarto sa mansyon dahil hindi natin alam kung may bibisita pang ibang kamag-anak si Sir. Sige, ate. O siya, hintayin ko na lang kayo dito sa sala para masabi ko sa inyo kung ano ang uunahin yung linisin. Sige po, salamat po ulit.
Agad kaming nagbihis noon ni ate ng damit na pangkasambahay. Paglabas namin, sandaling inuli ni Ate Nelly ako sa mansyon para ipakita ang bawat sulok nito at ipaliwanag ang lahat ng gawain at dapat kong tandaan. Pinagsikapan kong tandaan ang mga yon, Miss Ligaya, at pagkatapos ay dumiretso ako sa pinakadulong silid kung saan ako naatasang maglinis. Dahil likas naman sa aming pamilya ang mabilis na pagkilos, sa isang araw ay nagawa naming malinis ang lahat ng silid sa unang palapag. Kinabukasan sa pangalawang palapag naman kami gumawa. Hanggang sa iba't ibang parte ng mansyon. Hindi ko na nga noon namalayan ang paglipas ng araw, Miss Ligaya. Hanggang sa isang tanghali, abala akong magpunas ng matataas na hanay ng libro sa loob ng silid aklatan, na siyang huling lininisin ko sa araw na iyon. Nang biglang mapansin ko ang isang librong kulay pula. Sa pambalot nito ay may nakasulat na salita na hindi ko alam kung anong lengguwahe. Nang buklatin ko ang pahina, doon ko nakita ang mga larawan na bagamat hindi ko maintindihan ang teksto, malinaw naman ang kahulugan sa mga litratong nakalagay. Mga larawan ng retwat, sinaunang simbolo at mga eksenang tila nagkukwento ng buhay at kapangyarihan ng mga nilalang na bago pa sa akin. Ngunit sa kakaibang paraan ay agad kong naramdaman ang bigat at kahalagahan ng bawat imahe. Nababasa mo ba ang librong yan? Ay, Oh, ayos ka lang ba, Iha? opo. Pasensya na po. Hindi ko po kayo naramdaman. Pasensya ka rin, Iha. Muntik ka pang mahulog dahil sa gulat. Tulungan na kita sa mga nahulog na libro. Hindi na po. Ako na pong bahala rito. Hindi na, tutulungan na kita. Salamat po. Bagong kasambahay ka ba dito, Iha? Hindi pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Opo. Ako po si Clara. Kararating ko lang po dito nung isang linggo. Ah, kaya pala. Ako naman si Ernie. Mang Ernie na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang mangangaso dito sa mansyon. Kaya kung may gusto kang hilingin na parte ng karne, sabihin mo lang sa akin at akong bahala sa'yo. Salamat po, Mang Ernie. Pero hindi po yata pwede sa akin yon. Kasambahay lang po ako rito. Mababang uri lang po ako ng aswang. Ano ka ba? Wala yan dito. Mabait ang amo natin, Iha. Para sa kanya, walang mababang uri sa mansong ito. Kung ano ang gusto niyong kainin, sabihin niyo lamang at ibibigay niya. Talaga po? Oo naman. Hindi naman po ako mapili sa karne. Kaya kahit ano na lang po. Pero, Mang Ernie, pwede po bang magtanong na lang? Ano yon? Alam niyo po ba kung para saan tong librong to? Oo naman. Yan ang libro ng kasalukuyan. Diyan nakatala ang buhay ni Sir Edward. Lahat ng mga desisyon niyang haharapin sa buhay ay nakasalalay ang kasagutan sa librong yan. Ho? Bakit parang iba naman ho ang nasa larawan? Parang para sa mga ritual ho ito eh. Ano ka mo? Ang sabi ko ho, parang mga ritual ang ibig sabihin ng mga larawan na nandito. Mang Ernie? Bakit ho natigilan yata kayo? Baka nagkamali ka lang ng pagkakaintindi, Iha. Basta ang libro na yan ay nagdidikta kay Sir Edward ng kanyang dapat na gawin. Parang ang hirap naman po nun. Paano pala kung ang nakasulat dito ay hindi naman niya gustong gawin? Wala siyang magagawa, Iha. Para sa ikabubuti ng lahat yan. Ng lahat? Ano hong ibig niyong sabihin? Ay, pasensya ka na, Iha. Kailangan ko nang umalis. Pumasok lang ako dito para kunin ang ilang dokumentong kailangan kong ibigay kay Sir Edward mamaya. Ang mabuti pa ibalik mo na ang librong yan sa kanyang pwesto. Dahil hindi mo dapat pinakikialaman yan. Sige na. Mauna na ako sa'yo. Anak ng... Ay, ngayon pa lang dating ni Sir Edward. Ay, naku, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Agad akong nagmadali sa paglilinis ng silidaklatan, Miss Ligaya. Nang pumatakang 4:00 ng hapon, marahil ay napansin ni Ate Ruby ang kabagalan ko. Kaya agad siyang pumunta upang tumulong.
Nang matapos kami, agad akong naligo at sumunod sa iba pang kasambahay. Isa-isa kaming tinawag ni Ate Nelly noon para bang sinisiguradong kompleto at walang nawawala sa mga tauhan. Hindi lamang kasi kami ang kasambahay ang hawak niya noon. Kasama rin ang mga hardinero at mga tauhan sa bodega ng produkto ng negosyo ni Sir Edward. Kaya naman nang makumpirma niyang lahat ay naroon na at handa na, umayos na rin siya sa kanyang pwesto. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pintuan ng silid at pumasok doon ang isang lalaking may matikas na pangangatawan. Matangkad, gwapo, nakaitim na pantalon at itim na long sleeve. Dahil nasa unahan ako noon, agad niya akong nalampasan at sa aking pang-amoy ay naramdaman ko ang mabangong halimuyak ng kanyang katawan. Bigla akong napadilat noon at ang aking mga mata ay hindi nagdalawang isip na sundan siya. Sandali akong nawala sa sarili ng mga oras na yon, Miss Ligaya. Hindi dahil sa labis na paghanga sa lalaki, kundi dahil ang amoy niyang iyon ay walang pinagkaiba sa lalaking palaging kasama ko sa aking panaginip. Hindi lamang iyon. Dahil nakatalikod siya sa akin, mas lalo akong nakaramdam ng pamilyaridad. Sa ganong eksena, lagi kong nakikita ang lalaki sa aking panaginip. Nakatalikod. Hindi ko masilayan ang mukha, ngunit ang amoy niya ay nakatatak sa aking isipan. At hindi ako maaaring magkamali. Mumalik lamang ang aking atensyon nang malakas na siniko ako ni Ate Ruby at pinabalik sa aking pwesto. Ngunit kahit na nagawa kong tumayo ng tuwid muli, tila tuluyan akong nabingi, Mas Ligaya. Hindi ko na maintindihan noon ang sinasabi ni Sir Edward. Tanging nakatutok lamang ang paningin ko sa kanyang mukha, sa paraan ng pagbuka ng kanyang mga labi at sa matalim niyang pagtitig na nag-iwan ng bakas sa aking isipan. Para bang sinisuguro ng mga paggalaw na iyon na tama ang aking pakiramdam, na siya nga ang lalaking palaging nananahan sa aking panaginip. Kaya naman nang matapos ang eksenang iyon, agad akong pumasok sa aming silid kasama si Ate Ruby. Dala-dala ang kakaibang halo ng pagkabighani at pagkamangha. Pati na rin ang kalituhan at takot na hindi ko alam kung saan nagmula o para saan. Clara, ano ba naman ang naisipan mo kanina at para kang nawala sa sarili? Pasensya na ate, hindi ko sinasadya. Mabuti na lang hindi ka napansin ni Ate Nelly at ni Sir Edward. Kung hindi, pareho tayo mapapalayas dito. Sorry ate, hindi na mauulit. Ano ba kasing nangyari? Kasi ate, yung amoy ni... Amoy nino. Wala ate, nahilo lang ako kanina. Siguro dahil sa dami ng mga librong nilinisan ko kanina. O siya. Dito ka na lang muna. Ako na magsasabi kay Ate Nelly na masama ang pakiramdam mo. Salamat ate. Sige na, pahinga ka na. Pinili kong wag na lang sabihin kay Ate Ruby ang tungkol sa aking hinala, Miss Ligaya. Bukod sa hindi naman siya naniniwala sa mga panaginip ko noon, may kung anong pumipigil din sa akin na ipaalam sa kanya. Siguro dahil alam kong gusto niya ang aming amo. Kilala ko din kasi si Ate Ruby. Bihira siyang magkagusto. Pero kapag nangyari yon, talagang ibinubuhos niya ang lahat. Kaya sa halip na guluhin pa ang isip niya, mas pinili kong sarilinin na lang ang lahat. Nang araw na yon, sinubukan kong baliwalain ang aking mga hinala at magpahinga na lamang. Ngunit tila naglalaro ang pagkakataon dahil ng gabing iyon ay muli na namang dumalaw ang lalaki sa aking panaginip. Gaya ng dati, hindi ko pa rin makita ng malinaw ang kanyang mukha. Dahil kung hindi siya nakatalikod, malabo naman siya sa aking paningin. Ngunit ang presensya niya, yun ay hindi ko maipagkakaila. Tanda ko pa noon na para bang nasa harap kami ng isang malawak na karagatan noon. Madilim ang paligid, walang kahit isang bituin sa kalangitan at tanging ang mahina at tuloy-tuloy na hampas ng alon ang maririnig. Ngunit sa kabila ng dilim, hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan akong nararamdaman noon, Miss Ligaya. Sa totoo lang ay para pang ang nagsasabing doon ako ligtas. Sinubukan ko siyang kausapin. Pilit kong hinahanap ang sagot sa mga tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko, ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko at hinawakan niya iyon na ng mahigpit. Hindi masakit, pero sapat para patahimikin ako. Para bang sa simpleng hawak na iyon, sinasabi niyang wag na akong magtanong na sapat na ang presensya namin sa isa't isa. At doon sa gitna ng dilim at katahimikan,
Iniyaan ko na lang ang sarili ko manatili sa sandaling iyon. Ilang oras ang lumipas bago ako nagising, katabi ko si Ate Ruby. Mahimbing ang tulog. Ngunit ako ay uhaw na uhaw. Tila ba may kung anong kumakalam sa loob ko noon, Miss Ligaya. Dahil doon agad-agad akong bumangon at tahimik na lumabas ng aming silid. Dala ang bigat ng panaginip na hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang sa mga sandaling iyon. Anong ginagawa mo dito? Sir? Ating gabi na. Bakit gising ka pa? Nauuhaw lang po ako. Ganun ba? Hetong tubig. Malinis yan. Katitigis ko lamang yan. Hindi na po, sir. Sa inyo po yata yan. Kukuha na lang po ako ng akin. Hindi. May sarili ako. Eto, tanggapin mo. Salamat po. Inumin mo na. Salamat po, sir. Sige po, babalik na po ako sa pagtulog. Sandali. Bakit po? Ikaw bang naglinis ng silid-aklatan? Opo. Nawawala ang libro ng hinaharap doon. Alam mo ba kung nasaan? Ho? Nandun lang po yun, sir. Hindi ko po binago ang pwesto. Kung ganon, samahan mo akong hanapin. Po? Ano pang hinihintay mo? Tara na. Sige po. Sandali lang po, sir. Nasa taas na parte po yun. Aakitin ko lang po. Hindi na kailangan. Po? Alam kong nandun lamang ang libro. Kung ganun, bakit niyo pa ako pinapunta rito? May nagsabi kasi sa akin na sinubukan mo raw basahin ang librong yon. Sir, hindi ko po sinasadya. Wala naman po akong ibang pinakailaman doon. Ibinalik ko rin naman po agad sa dati. Pero ang sabi mo raw ay para sa isang ritual ang librong yon, tama ba? Pinagbasehan ko lang naman po ang mga larawan. Pero hindi ko naman po naintindihan ang lengguwahe. Kaya siguro ako nagkamali. Alam mo ba na nagbabago lang ang librong yon kapag ang nakakahawak sa kanya ay isang aswang na pagkakatiwalaan itong gumamit sa kanya? Po? Ang librong yon ay tumatakbo ayon sa kailangan ko para makita ang kapalarang nakadikta para sa akin. Pero kung ibang nakikita mo, ibig sabihin may ibang gustong ipahiwatig ang libro sa'yo. Hindi ko po kayo maintindihan, Sir Edward. Ang mabuti pa, ipakita mo na lang sa akin ang iyong kanang kamay. Para saan po? May gusto lamang akong kumpirmahin. Heto po. Nakapagtataka. Wala ang marka sa iyong kamay. Pero nagbago ang libro sa paningin mo. Sir, pasensya na po. Hindi ko na po ulitin na hawakan ang librong yun. Pasensya na po ulit. Babalik na po ako sa aking tulugan. Kabilin-bilinan din po kasi sa amin na ang mga kasambahay ay hindi pwedeng basta lumapit sa inyo. Lalo na ang maiwan sa isang silid kasamang mataas na uri ng nilalang na katulad nyo. Kaya aalis na po ako. Dali-dali akong bumalik sa aming silid noon, Miss Ligaya. At nang tuluyan akong makahiga, pilit kong pinilit ang sarili kong dalawin muli ng antok. Ngunit hindi ko na nagawang makatulog pa. Para bang gising pa rin ang isip ko sa lahat ng nakita at naramdaman ko sa aking panaginip. Isama pa ang nakakalitong mga kilos ni Sir Edward. Kaya sa halip na ipikit pa ang mga mata, inabangan ko na lamang ang pagtunog ng alarm clock. Nang marinig ko iyon, agad akong bumangon at naligo. Pilit inaalis sa sarili ang lahat na nagpapagulo sa akin. Sa buong maghapon, inabala ko ang sarili ko sa trabaho. Pinilit ko maging abala, maging mabilis at wag hayaang makasingit pa sa isip ko ang anumang bumabagabag sa akin. Ngunit sa tuwing makakasalubong kami ni Sir Edward, hindi ko magawang makatingin man lang sa kanyang mga mata, Miss Ligaya. Kaya naman pinipili kong tumungo na lamang. Binaling ang paningin sa ibang bagay at kunwari hindi siya napansin. Gayunpaman, kahit pilit kong iniwaasan nito, ramdam ko pa rin ang titig niya na tila sumusunod sa bawat galaw ko. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ngunit lalong nagpapagulo sa aking isipan. Hanggang sa dumating sa mansyon si Madam Vera. Nasa edad 60 na ito, ngunit may kita pa rin ang lakas sa tindig sa kanyang kilos. Simple lang siyang manamit, walang mamahaling alahas o magagarang kasuotan.
Taliwas sa inaasahan ko sa isang ina ng isang bilyonaryong lalaki. Ngunit sa kabila ng pagiging simple niya, may kakaiba siyang presensya. Para bang hindi mo mababasa ang kung anong laman ng kanyang isip. Mahinahon kasi siya magsalita, masyadong kalmado kumilos, at may paraan ng pakikitungo na para bang hindi niya kami tinitingnan bilang mga kasambahay, kundi parang mga anak din niya. Sa bawat salita at tingin niya may init at kabaitan na bihira akong makita sa mga katulad niyang mayayaman. Bagay na bihira akong makita sa lahi ng mga aswang o tao. Iha, Ruby? Maaari mo ba akong ikuha ng maiinom? Opo, Madam Vera. Salamat, Iha. Pakisunod na lamang sa aking silid, ha? Opo, Madam. Ikaw pala, Iha. Bago ka lamang dito, di ba? Opo, madam. Ako po si Clara. Napakagandang bata mo naman, Clara. Maraming salamat po. Bukod sa iyong kagandahan, may nararamdaman din akong kakaiba sa iyo, Iha. Ano pong ibig niyong sabihin? Mahirap ipaliwanag sa ngayon. Ngunit, maaari ko bang makita ang iyong kamay, Clara? Po? Sandali lang. May gusto lang akong kumpirmahin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sasaktan, Iha. Heto po. Nakapagtataka. May problema po ba? Wala naman. Siya nga pala. Mamayang gabi, may salo-salong magaganap kasama kayong mga kasambahay doon. Kaya huwag kang mawawala, Iha. Opo. Nasabihan na rin po ako ni Ate Nelly. Mabuti naman. O siya, sige na. Papasok na muna ako sa aking silid. Takang-taka akong naiwan noon sa sala, Miss Ligaya. Hindi ko maintindihan kung ano ang hinahanap nila sa aking palad. Kaya naman lalo lang nadagdagan ng mga tanong sa isip ko dahil doon. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka kung hindi lamang isa kundi 2 tao ang naghanap noon sa akin. Idagdag pa na may kakaiba sa paraan ng kanilang pagtitig. Para bang hindi yun basta-basta pag-uusisa lamang. Kundi tila may hinahanap silang sagot na kahit ako ay hindi ko rin alam. Nang pumatak ang hapon gaya ng kanilang ibinalita, nagtipon sa mansyon ng lahat ng tauhan. Mula sa mga trabahador kasambahay hanggang sa mga driver. Lahat ay malawak ang mangingiti dahil sa wakas makakatikim sila ng mga pagkaing paniguradong tanging matataas na uri lamang ng aswang ang siyang may kakayahang makabili. Ngunit ako, iba ang pakiramdam ko sa mga oras na yon, Miss Ligaya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may kakaibang kaba akong nararamdaman. Sama-sama kaming naupo sa mahabang hapagkainan. Punong-puno iyon at halos wala ng pagitan ng bawat isa sa sikip ng pagkakaupo. Ayon kay Ate Nelly, hindi pa raw iyon nangyayari kailanman sa mansyon. Kaya malinaw sa aming lahat na may mahalagang bagay na ibubunyag sina Madam Vera o Sir Edward. Kaya naman nang subay silang tumayo sa magkabilang dulo ng hapagkainan ay unti-unti tumahimik ang buong silid. Ang mahihinang bulungan ay tuluyang nawala at ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Sa sandaling iyon, para bang sabay-sabay kaming napahinto, Miss Ligaya. Hinihintay ang salitang maaaring magbago sa takbo ng lahat ng nasa loob ng mansyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa matyaga at tapat ninyong paglilingkod sa aming pamilya. Lalo na sa anak kong si Edward. Hindi mangyayari ang lahat ng pagtatagumpay ng aking anak kung wala kayo. Walang anuman po, Madam. Ang pagsisilbi po namin sa mansyon ay isang malaking oportunidad para sa mga katulad namin. Kaya nagpapasalamat din po kami sa inyo parati, Madam Vera at Sir Edward. Sino pa ba naman ang magtutulungan, hindi ba? Kakaunti na lamang ang ating lahi, kaya para sa amin ang anak ko, hindi na kailangang may mababa at mataas. Kaya naman ngayong gabi, ibabalita ko ang isang malaking pagbabago. Hindi lang para sa akin,
sa aking anak o sa inyo, kundi para sa buong angka ng ating lahi. Anak, mas mabuti kung sa'yo manggagaling ang balita. Isang linggo mula ngayon, base sa libro ng kasalukuyan, kinakailangan kong maikasal. Sa ganon, ay masusunod ang propesiya kung saan sa akin magmumula ang pagbabago ng ating lahi. Hindi lamang kapangyarihan para sa lahat ang makakamit natin oras na masunod ang laman ng propesiya, kundi buhay na walang hanggan. Kapag nangyari yun, wala nang batas na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ang lahat ay magiging pantay-pantay na lamang at magkakaroon ng karapatan sa ating lahi. Wala nang mababa at wala nang mataas. Pasensya na po sa akin itatanong, Sir Edward. Pero sino ho ang babaeng pakakasalan nyo? Yan mismo ang dahilan kung bakit ko tinipon kayong lahat dito. Ayon sa libro ng kasalukuyan, ang aking mapapangasawa ay merong tatsulok na marka sa kanyang kanang palad. At sino man sa inyo ang may taglay nito, siya ang aking pakakasalan. Mula ngayon, isa sa inyo ang tataglay ng tatak na itinakda para kay Edward. At oras na mangyari yon, inaasahan naming kusa kayong lalapit sa amin upang maihanda natin ang kasal. Halo-halo ang emosyon ng araw na yon, Miss Ligaya. Marami ang nakakaramdam ng saya at pagkasabi katulad na lamang ni Ate Ruby na halatang-halata ang saya sa kanyang mga mata. Ngunit ako naman ay kabaliktaran. May kung anong kaba at pangamba ang unti-unting bumabalot sa akin. Hindi ko mapigilang hawakan ang aking palad sa mga oras na yon. Para bang may hinahanap ako roon na hindi ko maipaliwanag. Pasimpleng sinulyapan ko pa ito noon. Bahagyang pinigilan ng pagkadismaya nang makita ang makinis at walang bahay na tila walang anumang kakaibang marka. Ngunit sa kabila ng lahat, ipagpapasalamat ko pa rin na kahit papaano ay nasagot na ang aking tanong kung ano ang posibleng hinahanap ni Sir Edward at Madam Vera sa aking kamay. Natapos ang gabing yon at unti-unting bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo namang lumalala ang aking mga panaginip, Miss Ligaya. Kung dati ay ilang minuto lamang nagpapakita ang lalaki sa aking panaginip, sa ikatlong gabi mula nang ibalita ni Sir Edward at Madam Vera ang tungkol sa kasal, halos buong magdamag ko na siyang nakikita at nakakasama. Madalas akong nagigising na pagod, parang hindi natulog ang pakiramdam. Lalo na sa mga panaginip na para kaming tumatakbo, magkasamang nagmamadali at tila may tinatakasan. Sa likuran namin ay maraming aswang na humahabol. Ang iba ay sumisigaw. Ang iba ay nagaanyong halimaw. Ang mas nakakapagtaka pa, Miss Ligaya, ay malinaw sa akin na nagsisimula ang lahat sa loob mismo ng mansyon. Doon kami tumatakbo palabas na para bang may kailangan kaming takasan sa lugar na yon. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit hindi lamang yon ang nakakabahala. Dahil sa tuwing magigising akong hingal na hingal, pawis at nanunuyo ang lalamunan. Hindi nagmimintis na pagdating ko ng kusina ay naghihintay na sa akin si Sir Edward. Tahimik na nakatayo sa kusina na para bang alam niyang darating ako. Sa harap niya ay parating may 2 baso ng tubig na nakahanda at sa bawat pagkakataon, iaabot niya ang isa sa akin. Oh, saan ka galing? Sa kusina lang ate. Uminom lang ako ng tubig. Ikaw, bakit gising ka na? 2:00 pa lang ng madaling araw May nakalimutan akong gawin kahapon eh. Baka mapansin ni Ate Nelly. Kaya aayusin ko muna ngayon. Kailangan mo ba ng tulong ate? Naku, hindi na. Ako nang bahala dito. Sigurado ka ba ate? Oo naman. Pansin ko ang biglang pag-aalerto ni ate noon nang tanungin ko kung ano ang gagawin niya. Dahil kilala ko siya, alam kong hindi niya kayang itago ang ganoong klaseng ekspresyon. Lalo na kapag may binabalak siyang bagay na posibleng maglagay sa kanya sa alanganin. Kaya naman dala ng pag-aalala, sinundan ko siya ng palihim.
Nagtaka ako nang biglang dumiretso siya sa isang silid aklatan. Isang lugar na bihira naming puntahan lalo na kung wala namang utos mula kay Sir Edward o kay Ate Nelly. Tapos na rin naman ang paglilinis doon kaya wala akong maisip na ibang gawain. Ang naiwan ni ate sa silid na iyon dahil para lalo akong maghinala, Miss Lagaya. Tahimik ang pasilyo at bawat hakbang ko ay pinilit kong hindi lumikha ng kahit anong ingay. Akmang papasok na sana ako nang bigla kong marinig ang dalawang boses mula sa loob. Dahil doon, napahinto ako sa mismong pintuan at nanatiling nakatayo sa labas. May bigat ang bawat salita nila noon. May tensyon sa pagitan ng kanilang mga boses. Dahil doon, lalo akong kinabahan. Hindi ko na malayang napahawak na pala ako sa gilid ng pinto. Pilit pinipigilan ng sarili na huwag gumawa ng kahit anong ingay habang nakikinig. Bakit gayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ate. Wala kasi si Clara kanina pagising ko eh. Nag-alala ako kaya hahanapin ko pa sana muna siya. Oy, nasan palang kapatid mo? Galing daw sa kusina. Uminom lang daw ng tubig. Sigurado kang hindi kanya nasundan dito, ha? Opo ate, huwag ka pong mag-alala. Heto, naihanda ko ng libro. Ang sabi dito, dapat ngayong araw na ito'y alam na Sir Edward kung sino mapapangasawa niya. Tamang-tamang pagkakataon natin ate. Wala pang lumalapit sa kanya. Malamang kapag nalaman niya nagkaroon na ako ng marka, hindi na siya magdadalawang isip na pakasalan ako. Oo, Ruby. Pero tandaan mo, kailangan mong mag-ingat. Maaari nilang malaman ang totoo anumang oras. Kaya siguraduhin mong bago mangyari yun ay kasal na kayo. Naiintindihan ko ate. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ang tulong na ito. Walang problema. Alam mo naman, para na rin kitang kapatid, Ruby. Alam ko rin kung gaano mo kagusto si Sir Edward. Kaya bakit naman hindi kita tutulungan kung may paraan naman ako? Isa pa, kumpara sa mga ibang mga pipitsuging kasambahay dito, mas gugustuhin pa kita maging asawa niya. Maraming salamat ate. Bigla akong napaurong sa aking kinatatayuan nang makaramdam ako ng init na tila gumuguhit sa aking likuran. Sa sobrang sakit napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang pagsigaw at dali-dali akong umalis doon at bumalik sa aming silid. Pagkapasok ko pa lamang, agad kong hinubad ang aking pang-itaas dahil lalo lamang tumitindi ang sakit sa kung anong nararamdaman ko sa aking likod. Pumasok ako noon sa banyo at dahan-dahang humarap sa salamin. Mangiyak-ngiyak na tiningnan ko ang aking likod ng balikat kung saan doon nakita ko ang isang markang tila bagong pasok, hugis at sulok. Namumula iyon, halatang sariwa at masakit. Ngunit sa sandaling makita ko ito, parang natigilan ako. Nawala sa isip ko ang sakit. Napalitan ng gulat at hindi makapaniwalang pagtitig sa aking sarili sa salamin. Sa isang igla pumasok sa isip ko si Sir Edward. Hindi ko mapigilang manginig ngunit agad ding naputol ang iniisip ko nang maalala ko si Ate Ruby. Ayon sa narinig ko may marka rin siya ng mga puntong yun at hindi katulad ng sa akin ang kanya ay nasa kamay. Kaya naman nanginginig ang mga kamay ko habang ibinabalik ang aking damit. Tiniis ko ang hapdi at lumabas ng banyo. Pilit kinokontrol ang sarili habang hinihintay ang oras ng trabaho. Ngunit sa loob ko, noong mga oras na yon litong-lito ako habang iniisip ko kung anong ibig sabihin ng mga markang nasa likuran ng aking balikat. Pagbalik ko sa trabaho, hinanap ko si Ate Ruby. Hindi pa rin siya bumabalik sa tabi ko. At kahit si Ate Nelly ay hindi ko magawang lapitan. Ilag siya sa akin at parang hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Bagay na lalo lamang nagpalala sa aking kaba. Sa paghahanap ko kay Ate Ruby napadpad ako sa likod ng bahay. Doon may isang daan na papunta sa kagubatan. Napakunot ang noo ko sa aking nakita. Miss Ligaya, pamilyar yun sa akin. Walang pinagkaiba sa daan ng tinahak namin ng lalaking kasama ko sa aking panaginip. Para takasan ang umahabol sa aming mga aswang. At sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman ang lahat ng nangyayari sa akin ay hindi na basta pagkakataon lamang, kundi may koneksyon sa isang bagay na matagal nang nagsisimula, kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan. Clara, Mang Ernie,
Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Ano palang ginagawa mo dito? Oh, hinahanap ko po kasi ang Ate Ruby ko. Hindi niyo po ba siya napansin? Ay, hindi naman, Iha. Oh, ganun po ba? Sige po, babalik na lang po ako sa mansyon. Pasensya na po sa abala. Sandali, Iha. Bakit po? Wala pa bang marka sa iyong mga kamay? Ho? Clara, alam kong baguhan ka lamang dito. Naninibago ka pa siguro sa lahat. Pero kung ano man ang pumipigil sa iyo para lumabas ang marka, mas makabubuti kung alisin mo na, Iya. Habang tumatagal, mas nagiging delikado para sa iyo kung hindi mo hahayaang dumaloy ang enerhiya ng ating lahi. Bakit po ba lagi niyo akong hinahanapan ng markang yan? Dahil ramdam namin ang pagkakaiba mo sa ibang mga kasambahay dito, Clara. Hindi ka karaniwan lamang. May espesyal sa'yo. Pero paano kung hindi pala ako? Imposible. Hindi nagkakamali ang aking pakiramdam. Pero... May sasabihin po ako, Mang Ernie. Ano yon? May marka nga pong lumabas sa akin kaninang umaga lamang. Ay talaga? Patingin nga ako ng iyong Pero kama. hindi po sa kamay ko, Mang Ernie. Anong ibig mong... Heto po. Sa likod ng aking balikat. Hindi, itago mo yan. Itago mo yan. Sandali, bakit po? Makinig ka sa akin, Iha. Hindi dapat makita yan ng kahit sino. Lalo na ni na Madam Vera at Sir Edward. Bakit po? Tinatakot niyo naman ako, Mang Ernie. Delikado ang ibig sabihin ng markang yan. Paano pong delikado? Mas mabuting hindi mo alam ang ibig sabihin. Basta tandaan mo, huwag mo niyang ipapakita sa iba, Clara. Kung ayaw mong mapahamak. Naiintindihan mo ba? Opo. Sige na, bumalik ka na sa loob at tandaan mo ang sinabi ko. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Kabang-kaba sa lahat ng sinabi sa akin ng matanda. Lalo na tuwing umaandar sa utak ko ang tono at paraan ng pagkakasabi ni Mang Ernie. Puno iyon ng takot, Miss Ligaya. Kaya kahit hindi niya ipaliwanag ang tunay na kahulugan ng marka, sapat na yon para maiparating sa akin na may mga bagay akong dapat pag-ingatan. Isang bagay na hindi lamang simpleng marka, kundi tila babala sa buhay ko. Dahan-dahan ko pang inayos ang aking uniformeng pangkasambahay. Tiniyak na walang ibang makakita sa marka sa aking likod na patuloy na nagbibigay ng kirot at pangamba sa akin. Sakto namang tinawag ako ni Ate Nelly para sa isang gawain. Kaya hindi pa tapos ang aking katawan sa pagtanggap ng babala mula kay Mang Ernie sa mga oras na yon, ay pinilit ko ang aking sarili na kumilos at mariing napalunok. Huminga ako ng malalim. Pinilit ko malma kahit na nangangato ang aking tuhod sa kaba. Clara, ikaw na ang tutulong sa iba para sa paghahanda ng almusal. Opo. Sandali. Ayos ka lang ba? Bakit parang nanginginig ang mga kamay mo? Ayos lang po ako. Sigurado ka? Hindi ko gustong may mabasag ka sa mga gamit dahil sa panginginig ng mga kamay mo. Hindi po, Ate Nelly. Ayos lang po ako. Sige, siguraduhin mo lang ha? Makinig kayong lahat. Hali kayo. Huminto kayo sa inyong ginagawa. Lumapit kayo sa akin. Madam Vera, may problema po ba? Wala. Sa katunayan, may maganda akong balita. Ang aking anak, nakita at nakilala niya na ang kanyang mapapangasawa. Ate, Mula ngayon, si Ruby ay hindi na isang kasambahay sa mansyon na ito. Pagsisilbihan ninyo siya katulad ng pagsisilbi ninyo sa akin at sa aking anak na si Edward. At sa darating na Lunes, magaganap ang pinakahihintay ng lahat. Ang pag-iisang dibdib ni Edward at Ruby. Parang mabagal na tumakbo sa mga mata ko ang eksenang yon, Miss Ligaya. Direkta ang tingin ko kay Ate Ruby na nakakapit sa balikat ni Sir Edward, habang ang mga mata niya ay diretso ring nakatutok sa akin.
Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kirot sa dibdib ko sa mga oras na yon, lalo na sa tuwing magtatama ang tingin ko sa mga kamay ni Ate Ruby na mahigpit na nakapulupot sa braso ni Sir Edward. Malawak ang ngiti niya at nang makita niya ako ay agad siyang kumaway, ngunit hindi ko iyon magawang gantihan. Sa halip na muo ang luha sa aking mga mata at bago pa man ito tumulo, pasimpleng dumaan ako sa pagitan ng mga tao at tahimik na umalis doon. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko sa likod ng bahay, kung saan doon ko nakausap si Mang Ernie. Palibhasa ay nasa loob, mag-isa lamang ako noon doon. Isa itong garden na mukhang napabayaan na dahil sa mga bulaklak ay patay na at nalanta. Ngunit ang katahimikan ay para bang gamot sa aking magulong isip. Naupo ako sa sementadong bangko, pinunasan ng luha. Huminga ng malalim at tumingala sa langit na nagdidilim na ng mga oras na iyon. Hindi ko pa man gustong umalis sa lugar na iyon, Miss Ligaya, ngunit nang bumagsak na ang ulan, napilitan akong tumakbo papasok ng mansyon. May problema ba, Clara? Ate, ginulat mo naman ako. Tinatanong kita, Clara, may problema ba? Wala ate. Bakit mo naman natanong? Tsaka anong ginagawa mo rito? Baka hanapin ka ni Madam Vera at ni Sir Edward sa sala. Hindi mo ako maluloko, Clara. Alam kong may problema ka. Ilang araw ka ng balisa. Akala mo ba hindi ko napapansin yon? Naninibago lang ako sa trabaho ate. Yun lang yun. Kung ganon, bakit parang hindi ka masaya na akong pakakasalan ni Sir Edward? Ha? Bakit mo naman nasabi yan ate? Siyempre masaya ako para sa'yo. Hindi yan ang sinasabi ng mga mata mo ngayon, Clara. Lalo na kanina. Ano't nagtititigan pa kayo ni Edward, ha? Edward? Ate naman. Kapapakilala lang niya sa'yo bilang mapapangasawa ni Sir Edward. Pero kung makaasta ka naman, para bang napakatagal nyo nang may relasyon? Ay! Ano ba ate Ruby? Para sa naman yun? Mag-iingat ka sa pananalita mo, Clara. Alam mong matagal ko ng pangarap to. Ngayon na nakamit ko na. May gana kang pagsalitan ako ng ganyan. Sa lahat ng tao, ikaw pa naman ang inaasahan kong susuporta sa akin. Lalo na at para sa pamilya rin naman natin ang ginagawa kong to. Ano bang pinagsasabi mo ate? Wala naman ako ginagawang masama. Alam mo naman na kung anong gawin mo, susuportahan talaga kita kahit anong klase pa ng kasinungalingan yan. Ano? Sandali. Sinundan mo ba ako sa silid-aklatan kagabi? Oo ate. At alam kong posibleng hindi totoo ang markang yan sa kamay mo. Hindi ba tinulungan ka lang ni Ate Nelly para magkaroon ka niyan? Tama ako, hindi ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sana mali nga lang iniisip ko ate. Kasi kapag napahama ka sa ginagawa mo, alam mong hindi ko rin kakayanin yun dahil kapatid kita. Halika. Dito tayo sa walang tao, mag-usap tayo. Kung ano man ang narinig mo kagabi, hindi yun natuloy. Oo, aminin ko. Gusto kong siguraduhin na ako ang makakakuha ng marka. Kaya lumapit ako kay Ate Nelly. Pero nung hawak na namin ang libro, kusang lumabas ang marka sa kamay ko. Ang ibig mong sabihin ate, hindi peke nasa kamay mo? Hindi. At nagsisisi ako na sinubukan ko pang lokohin si Edward. Gayong ako rin naman pala talaga ang makakakuha ng marka. Pero ano? Wala ate. Kung ganon, patawarin mo ako. Hindi ako lubos na naging masaya kanina kasi akala ko niloloko mo lang sila. Pasensya na rin kung napagbuhatan kita ng kamay. Hindi ko alam kung bakit naiisip ko na baka may ibang kahulugan ng pagtitig sa'yo ni Edward. Pasensya na. Kalimutan na natin yun ate. Masaya ako para sa'yo. Ako rin. Huwag ka mag-alala. Oras na makasal kami, pwede ka na hindi magtrabaho. Magpapagawa din tayo ng bahay malapit lang dito sa mansyon. Para mas malapit na rin sila nanay at tatay sa atin. Salamat ate. Masaya talaga ako para sa'yo. Salamat, Clara. Sinikap kong ipakita kay Ate Ruby ang mga ngiti na alam kong hinahanap niya sa akin sa mga oras na yon, Miss Ligaya. Ngunit nang lumingon siya at bumalik sa kasiyahan, hindi ko na napigilan ang sarili kong mag-usisa ng tuluyan. Sa gitna ng kaguluhan, pasimpleng pumuslit ako sa silid-aklatan at agad hinanap ang libro ng kasalukuyan.
na tila nakatago sa isang sulok. Pagkapasok ko agad kong isinandal ang hagdan sa pwesto kung saan nakalagay ang libro. Nang makuha ko ito, agad-agad akong bumaba at sinimula ng pagbuklat. Gaya ng una, hindi ko pa rin maintindihan ang lengguwahe nito. Ngunit habang binubuklat ko ang bawat pahina, nakarating ako hanggang sa kahuli-hulihan at doon ko napansin ang mga salita na naiiba sa lahat. At sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang kahulugan nito. Ang libro ng pagbabago. Ano to? Sinasabi ko na nga ba? Sir Edward! Bakit po kayo nandito? Pasensya na po. At pinakailaman ko na naman ang libro nyo. Hindi ko po sinasadya. Huwag kang maingay. Kumalma ka, Clara. Alam mong hindi ako galit at lalong hindi kita sasaktan. Po, pero... Tuluyan na siyang lumapit sa akin noon, Miss Ligaya. Halos bawat galaw niya ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. At hindi ko rin naman nagawang suwayin ang utos niyang huwag maingay, lalo na't halos isang dipa na lamang ang aming pagitan. Habang papalapit siya, ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang halimuyak na tila natural na pabango. Parang nagmumula mismo sa kanyang dugo at laman. Ang amoy na iyon ang lalong nagsabi sa akin na baka siya nga ang lalaking laman ng aking panaginip. Bawat hakbang niya ay nagdadala ng kakaibang kaba sa akin. Ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang lungkot dahil kung siya nga ang lalaking ilang taon ko nang pahinga sa aking pagtulog, alam kong ikadudurog ko ang katotohanang ikakasal na siya sa aking kapatid sa totoong buhay. Alis na po ako, sir. Clara, Po, alam kong nakikilala mo ako. ano pong ibig niyong sabihin, Sir Edward? Akong lalaking dumadalaw sa iyo sa panaginip, gabi-gabi. At alam kong nakikilala mo ako. Ano? Pero, sandali. Lumayo po kayo sa akin. Hindi pwede to. Alis na po ako. Sandali, Clara. Hayaan mong linawin ko muna sa iyo ang lahat. Hindi na kailangan, Sir Edward. Wala namang ibig sabihin ng panaginip na yon. Hindi naman yun totoo. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero hindi ko na rin gustong malaman pa. Clara, matagal na kitang sinusubaybayan. Hindi lang sa panaginip. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi mo gusto ang lahi natin. At gusto mong maging tao. Sir Edward, hindi po totoo yan. Hindi mo kailangang matakot, Clara. Nang tumungtong ka ng 20 taong gulang, madalas na kitang matagpuan sa aking mga panaginip. Doon ko nakikita ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Lahat ng mga kagustuhan mong mangyari. At pareho lamang tayo, Clara. Ano? Gaya mo, pangarap ko rin na maging malaya. Pangarap kong mabuhay nang hawak ko ang sarili kong kapalaran. Ayokong diktahan lang ng isang libro. Ayokong nakasalalay sa akin ang buhay ng lahat. Clara, mula nang malaman ko na katulad mo, gusto mo ring talikuran ng lahing meron tayo. Pasensya na, pero hindi ko mapigilang dalawin ka. Kahit sa panaginip lang. Bakit niyo po sinasabi sa akin to ngayon? Ikakasal ka na sa kapatid ko, Sir Edward. Dahil buong akala ko, ikaw ang nagkaroon ng marka. Akala ko ang dahilan kung bakit nagagawa kitang dalawin sa panaginip ay dahil may connection tayo. Na ikaw ang babaeng para sa akin. Na kahit papano, sa wakas, may ididikta ang librong yon na kaya kong tanggapin ng buong puso. Pero sa huli, mali rin pala ako. Kahit palang babaeng gusto ko, hindi pa rin ipagkakaloob sa akin. Hindi. Hindi dapat tayo makita ng iba na magkasama sa iisang silid. Ang mabuti pa, kalimutan na lang natin pareho ang lahat ng panaginip na yun. Hindi rin naman pwedeng pagbasihan yun ang nararamdaman natin ngayon. Dahil panaginip lamang yun. Wala naman yung ibang kahulugan. Dahil ikaw na rin mismo nagsabi na hindi ako babaeng para sa'yo. Malamang ay pinaglaruan lamang tayo ng tadhana. Kaya pinagtagpo tayo sa panaginip, Sir Edward. Sandali ko siyang pinagmasdan noon, Miss Ligaya.
Wala siyang sinabi. Ikum lamang ang kanyang bibig noon ngunit kitang-kita ko ang paggalaw ng kanyang panga at ang mahigpit niyang pagkuyom ng kamay na parabang may pinipigilan siyang sabihin o gawin. May bigat sa pagitan naming dalawa. Isang katahimikang hindi ko maipaliwanag ngunit ramdam ko hanggang sa kaibuturan ng aking dibdib ng mga oras na yon. Dahan-dahan kong ibinaba ang librong hawak ko. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang uminit ang marka sa aking likod. Sa sobrang sakit para akong pinaso mula sa loob. Napakapit ako sa lamesang aking katabi ngunit maging ang aking mga balikat ay nanghina na. Dahilan kaya tuluyan akong bumagsak sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapagsalita noon. Ni makadaing man lang dahil ang sakit ay parang kumalat sa buong katawan ko. Mula sa likod ko paakyat sa aking ulo hanggang sa tuluyan akong mawala ng kontrol. Hindi ko na rin namalayan ang lumapit sa akin si Sir Edward. Hindi ko man lang narinig ang pagtawag niya ni maramdaman ang presensya niya dahil unti-unting nilamon ng sakit ang lahat ng aking pandama. Ang paningin ko ay lumabo at bago tuluyang magsara ang aking mga mata, ang huli kong nasilayan ay ang mukha niyang puno ng pag-aalala. Ngunit imbis na mawalan ako ng malay nagsimulang manginig ang aking buong katawan. Sa loob ng aking balintataw sunod-sunod na eksena ang biglang sumulpo. Ngunit sa bawat eksenang dumadaan lalo akong naninigas. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pakiramdam na may isang katotohanang pilit ipinapakita sa akin. Sa ilalim ng madilim na kalangitan sa harap ng mansyon, malinaw kong nakita ang isang tagpo na tila ba totoo kong nasakyan noon, Miss Ligaya. Nakatali si Sir Edward sa isang kahoy na bangko, duguan at halos wala ng lakas. Ngunit patuloy pa rin siyang hinahagupit ang latigo ni Madam Vera. Bawat palo ay may kasamang galit na hindi ko maipaliwanag. Isang galit na tila mas malalim pa sa pagiging ina niya rito. Wala akong makita ni katiting na awa sa kanyang mga mata. Sa gilid naroon naman si Ate Ruby. Nakasuot siya ng damit na pangkasal. Nanginginig at umiiyak habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Sir Edward. Punong-puno ng desperasyon ang kanyang boses. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Sinubukan niyang kumilos, lumapit. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang bigla siyang hinila ni Mang Ernie mula sa likuran at sa isang iglap. Walang pag-aalinlangang ginilita ng kanyang liig. Napahinto ako sa aking nakita. Parang tumigil ang mundo ko ng mga sandaling iyon, Miss Ligaya. Tumalsik ang dugo sa akin at sa mismong sandaling iyon, bigla akong napamula. Clara? Clara, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sir Edward! Mang Ernie, tulungan mo ako bilis. Bigla na lang natumba si Clara kanina. Bakit? Anong masakit, Clara? Sir Edward, akin na si Clara. Hinahanap ka na sa baba. Baka mapansin pa ni na Madam Vera at Ruby na wala kayo doon. Hindi nila kayo pwedeng makita dito. Mas importante pa ba yun ngayon? Tingnan niyo nga ang kalagayan ni Clara. Sir Edward! Kailangan niyo umalis ngayon din. Umasa kayo na ako nang bahala sa kanya at hindi ko siya pababayaan. May nalalaman ba kayo, Mang Ernie? Oo. At sapat na para matakot ako ngayon para sa buhay niyong dalawa. Oras na makita kayo ni na Madam Vera at Ruby. Kaya pakiusap, Sir Edward, bumaba na kayo. At hayaan niyo akong mag-asikaso kay Clara. Dalhin niyo siya sa silid sa bodega. Pupuntahan ko kayo doon kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ako nang bahala, Sir Edward. Si Mang Ernie naman ay maingat akong binuhat. Sinisigurong hindi matatamaan ang marka sa aking likod na patuloy ang matinding kirot sa puntong yon. Mula sa silid aklatan, dumiretso kami sa likod ng bahay at doon ay tinahak niya ang daan papunta sa bodega ng mga produktong negosyo ni Sir Edward. Sa loob ng malaking bodegang yon ay may isang katamtamang laki ng silid. Maayos ito at malinis. Halatang may gamit at hindi basta imbakan lamang. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama at kusa naman akong pumilit na tumagilid upang hindi sumayad ang kanang bahagi ng aking likod. Halos hindi ko maigalaw ang sarili ko dahil sa sakit na tila patuloy na kumakalat sa aking katawan ng mga oras na yon, Miss Ligaya. Sandaling lumabas naman si Mang Ernie at nang siya'y bumalik may dala na siyang isang itim na kahon. Sa loob nito ay may iba't ibang maliliit na bote na naglalaman na may itim at malalapot na likido. Mga langis na hindi ko alam kung saan nagmula.
Ngunit ang amoy pa lamang ay matapang na at kakaiba. Agad niyang pinulit ang bahagi ng damit ko na nakatakip sa marka. Hindi man lang ako nakapaghanda nang ibuhos niya ang langis direkta sa aking likod. Sa sandaling iyon napasigaw na lamang ako sa tindi ng sakit. Isang hapding parang mas lalo pang pinalala. Ang apoy na matagal nang nagliliyab sa aking balat na para bang hindi lang ito ginagamot ang sugat kundi pinipilit ding ilabas ang kung anong nakatago sa loob nito. Tiisin mo ang sakit, Iha. Mamaya ay mawawala rin yan. Ayan, tapos na. Kahit papaano ay nawawala ng pamumula ng marka sa likod mo. Mang Ernie, may mga nakita po ako. Hindi na ako magtataka. Makiramdam ko ay tama ang kutob ko. May koneksyon ka sa libro ng kasalukuyan. Palagay ko po ay hindi libro ng kasalukuyan ng librong yun tuwing hawak ko. Anong ibig mong sabihin? Libro ng pagbabago. Yun po ang nakita ko nakasulat sa librong yun. Ano bang mga nakita mo, Iya? Hindi po maganda. Palagay mo ba may kinalaman nito kay Sir Edward at sa kanyang nalalapit na kasal? Opo. Kung ganon, mas mabuti kong sabihin mo ito sa kanya oras na bumisita na siya dito. Mang Ernie, ano po ba talagang ibig sabihin ng marka ko? Bakit ganito ako parusahan ng markang to? Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ikaw, Iha. Ngunit ang alam ko, ang babaeng magkakaroon ng tatsulok na marka sa likod ng kanyang balikat ay ituturing na kalaban ng lahat. Hindi ko alam ang buong dahilan pero sigurado kung oras na makita yan ni Madam Vera o ng kahit sinong aswang, sasaktan kanila. Paano po si Edward? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Mataas ang uri niya bilang aswang. At isa siya sa inaasahang papas lang sa kalaban ng ating lahi. Pero, kung ano ang sinasabi ng puso mo, yun ang sundin mo, Iya. Kung palagay mo ay mapagkakatiwalaan mo siya, nasa sayo ang desisyon kung sasabihin mo sa kanya o hindi. Dahil sa totoo lang, hindi ko nakikita sa iyo ang rason kung bakit ikaw ang napili ng markang yan. Matapos sabihin yun ni Mang Ernie ay iniwan niya muna ako para makapagpahinga. Dahil sa pagod at panghihina ng aking katawan, hindi nagtagal ay nakatulog din ako. Nang magising ako pasada 12:00 na ng hating gabi. Dali-dali akong bumangon noon dahil sa pag-aalala na baka hinahanap na ako ni na Ate Ruby at Ate Nelly. Ngunit napahinto ako at napaupo muli nang mapansin ko si Sir Edward na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng silid. Isang maliit na lampara lamang kasi ang nagbibigay ng liwanag sa paligid, kaya hindi ko siya agad napansin. Ngunit ang ilaw ay bahagyang tumama sa kanyang mukha, sapat para malinaw kong makita ang bawat detalye ng mukha nito. Nang subukan kong lumapit doon ko napagtanto na tulog pala siya. Nakasandal sa pader, bagyang nakatagilid ang ulo at marahan ng paghinga na may kasamang mahinang paghilig. Hindi ko tuloy napigilang pagmasdan siya, Miss Ligaya. Sa unang pagkakataon nakita ko siya nang walang anumang emosyon o kontrol. Hindi tulad ng palagi kong nakikita na matikas at may otoridad. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. May ilang higla na nakalaglag sa kanyang noo. Ang mahabang pilikmata niya ay bahagyang kumikislap sa liwanag at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas habang natutulog. Kahit sa ganoong ayos halata pa rin ang tindig ng kanyang mukha. Matangos ang ilong, malinaw ang linya ng panga at may natural na tikas kahit nakapahinga. Ngunit higit sa lahat ang napansin ko ay ang kakaibang katahimikan sa kanyang anyo. Parang sa unang pagkakataon na hindi siya ang iginagalang na amo ng mansyon, kundi isang taong pagod at tila may dinadalang mabigat na bagay na hindi niya maibahagi kanino man. Sa sandaling iyon, hindi ko na namalayan kung gaano katagal akong nakatingin sa kanya, Miss Ligaya.
Para kasing may kung anong humatak sa akin nung pagmasdan siya. Siguro dahil na rin sa pamilyar na pakiramdam na walang pinagkaiba sa madalas na nararamdaman ko sa aking mga panaginip. Sa puntong yon, mas malinaw at mas totoo kesa sa dati. Sir Edward, gising na. Ha? Pasensya na't ginising ko kayo. Pero mas mabuti kung sa kwarto na lang ninyo kayo magpatuloy ng pagtulog. Ha? Sandali. Kumusta na bang pakiramdam mo? Ayos na ako. Nagamot na ako ni Mang Ernie. Sandali. Kailangan muna nating mag-usap. Baka hinahanap na ako ni Ate Ruby, Sir Edward. Kailangan ko nang bumalik sa loob ng mansyon. Hindi mo nakasama sa silid ang ate mo. May sarili na siyang silid. Kaya malamang, hindi niya napapansin na wala ka. Pero si Ate Nelly, sigurado akong hinahanap na niya ako kanina. Hindi mo lang ako nakatulong sa ibang gawain. Sinabi ni Mang Ernie na may ipinagawa siya sa'yo. Kaya hindi ka rin niya hahanapin. Wala kang dapat na ipag-alala. Nakita ko kanina kung paano nagbago sa mga kamay mo ang libro ng kasalukuyan. Sabihin mo nga sa akin kung anong nakikita mo doon, Clara. Hindi ko po alam. Hindi ko naman mabasa ang librong yon. Pero base sa mga larawan, palagay ko ay isang ritual ang laman nito. May naiisip ka bang dahilan kung bakit naiiba ang laman ng libro sa'yo? Hindi ako sigurado. Pero sabi ni Mang Ernie, may connection daw ako sa libro. At siguro ay dahil sa marka sa likod ko. Anong marka? Sir Edward, palagay ko alam ko na kung bakit nagawa mo akong puntahan sa aking mga panaginip. Yun ay dahil nakatakda rin talaga tayong magkita. Dahil sa hindi malamang dahilan, may marka ako ng kaaway at nakatakdang paslangin mo ang katulad ko. Tumayo ako noon mula sa pagkakaupo sa kama at dahang-dahang tumalikod sa kanya. Pagkatapos ay buong tapang kong ibinaba ang kanang kwelyo ng aking damit. Ipinakita ang marka sa likod ng aking balikat na sa puntong iyon ay bumalik na sa normal at hindi na masakit. Nang mapansin niya yon, tumayo rin siya para pantayan ako at maayos na makita ang marka. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, tahimik. Ngunit may bigat na damdamin sa bawat kilos niya. Ramdam ko rin ang gulat niya sa kanyang mga kilos lalo na nang maramdaman ko kung paano niya hinawakan ang aking braso at sinundan ang bawat guhit ng marka. Sa puntong yon hindi ko mapigilang mapaluha. Ang magkahalong takot, lungkot at panghihinayang ay bumabalot sa akin. Lalo na nang tuluyan niya akong yakapin mula sa likod. Ang mukha niya ay nakabaon sa aking liig sa mga oras na yon, Miss Ligaya. At ramdam ko ang kanyang mahinang pag-iyak. Sa sandaling yon para bang ipinakita sa amin ang mundo na hindi kami nararapat sa isa't isa dahil ang mga hadlang ay lalo pang tumataas sa bawat araw na lumilipas. Kahit alam ko at aminado ako na wala nang kailangan pang ipaliwanag pa tungkol sa aming nararamdaman, sapat na ang 5 taong pagkikita namin sa aming panaginip upang bigyan kami ng dahilan para mahalin ang isa't isa. Ngunit kahit sa init at kapanatagan ng yakap na yon hindi maipagkakaila ang bigat ng tadhana. Paano nga ba namin lalabanan ang tadhanang isinulat na para sa kanya? Paano haharapin ang mundo kung saan ang aming pagmamahalan ay maaaring banta ng parehong nakaraan at nang hinaharap? Bakit ba parati na lang akong pinahihirapan ng tadhana? Kailangan ko nang bumalik, Sir Edward. Kailangan kong gawin ang lahat ng labag sa kagustuhan ko para lang masiguro ang buhay ng ating lahi. Pero ngayon lang ako humiling. Ikaw lang ang hiniling ko sa buong buhay ko. Kaya bakit? Bakit ganito pa tayo inilagay ng tadhana? Hindi natin kayang diktahan ng tadhana, Sir Edward. Mahal man natin ang isa't isa, hindi pwede. Dapat lang siguro to sa akin. Dahil totoo naman na traitor ako sa ating lahi. Isa akong kalaban. Gusto kong maging tao. Ayaw ko sa sistema ng buhay ko. Para na nga rin tinalikuran kong mga magulang kong nagdala sa akin sa mundong to. At ikaw, nadamay ka rin dahil sa kahilingang yon.
Siguro, parusa to sa akin. Dahil sa masamang impluensya ko sa iyo. Clara, hindi. Ako ang lumapit sa'yo. Ako ang nakipagkilala sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit nararamdaman natin ito. Kasalanan ko ito. Patawarin mo ako. Tama na. Mas mabuti nang tanggapin natin ang lahat. Sa huli, kailangan nating harapin ang katotohanan. Isa akong kaaway. At kailangan mo akong patayin bago pa ako magdala ng kapahamakan sa lahi natin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Clara. Ikaw ang mapapahamak kung hindi, Sir Edward. Gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko si Mang Ernie para ilihim ang tungkol sa marka mo. Malalaman to ng lahat, Sir Edward. Isa pa, may nakita akong pangitain kanina sa silid aklatan. Nakita ko roon na sinasaktan ka ni Madam Vera sa araw ng iyong kasal. At palagay ko, yun ang mangyayari kung hindi mo gagawin ng tama bago sumapit ang Lunes. Pero hindi kita kayang patayin. Kailangan. Sir Edward, mahal ka ng ate ko. Matagal ka na niyang hinahangaan. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, alam kong mamahalin mo siya ng higit pa sa nararamdaman mo ngayon. Matututo ka rin kalimutan ako. Kasi ano ba naman ang pinagsamahan natin? Sa panaginip lang, di ba? Hindi. Hindi mangyayari yun. Hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon, Clara. Hindi ko gusto ang ate mo at hindi ko siya gustong pakasalan. Mula sa pagkakayakap sa aking likod, dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. At hindi nagtagal ay hinalikan niya ako. Isang halik na hindi ko akalaing magdudulot sa akin ang kakaibang ginhawa, Miss Ligaya. Ramdam ko kung paano sabay na tumitibok ang aming puso at sa ilang segundo, para bang tama ang lahat, ang oras, ang lugar, at ang aming mga damdamin. Ngunit nang maghiwalay ang aming mga labi, agad niya akong niyakap muli. Mas mahigpit na tila ayaw akong pakawalan. Ang bawat sandali ay puno ng init at pangako, ngunit may hangganan ng lahat. Sa mismong eksenang yon, biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin sina Ate Ruby at Ate Nelly. Ang mga mata nila ay punong-puno ng gulat at pagkabigla. Agad akong napalayo kay Sir Edward, ngunit halos hindi niya ako bitawan. Ang kamay niya sa balikat ko ay mahigpit na nakahawak at ramdam ko ang pagnanais niyang panatilihin ako sa kanyang tabi. Kaya naman kinailangan ko pang puwersahing itulak ang kamay niya palayo sa akin. Sir Edward, ano pong ginagawa niyo dito? Clara? Magpapaliwanag ako, ate. Ruby! Hayop ka, Clara. Sinasabi ko na nga ba? May kakaiba talaga sa mga titigan niyo kanina. Anong meron sa inyo, ha? Sagot! Wala, ate. Nag-uusap lang kami ni Sir Edward. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ako bulag para hindi malaman kung ano ang ginagawa niyo. Tumigil ka na, Ruby. Total, nahuli mo na rin kami. Hindi na matutuloy ang kasal natin. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko gusto. Ano? Pero ako ang may marka, Edward. Ako ang nakatakdang pakasalan mo. Alam ko, pero hindi kita mahal. Si Clara ang gusto ko. Siya ang mahal ko. Paano siya? Mas nauna naman akong dumating dito, Edward. Ni minsan hindi mo nga man lang ako nabigyan ng kahit konting pansin sa ilang taon kong paninilbihan sa mansyong to. Tapos si Clara? Si Clara na wala pang isang buwan dito? Gusto mo na agad? Mahal mo na siya agad? Oo. At hindi mo mababago ang katotohanan yon. Gustuhin mo man o hindi. At sino nagsabing may karapatan kang pumili ng mapapangasawa mo, Edward? Mama, Hindi ko alam kung paano mo ako nalusutan na makipagrelasyon ng hindi ko namamalayan. Pero ang nakatakda ay dapat masunod, anak. Hindi mo dapat sinusuway ang utos nito. sawang-sawa na ako sa buhay na yan, Mama. Ayoko na maging sunod-sunuran sa librong yan. Bakit ba kasi sa akin nakasalalay ang buhay ng lahat? Dahil isa sa mga pangitain ng ninuno natin ang magiging katangahan mo. Gagawa ka ng isang hakbang na magpapasira sa ating lahi. Ang dahilan kung bakit makikilala tayo ng mga tao. Ngayon, nakikita ko na kung anong katangahang yan. Kaya kung ayaw mong masaktan si Clara, kakalimutan mo na siya at itutuloy mo ang kasal ninyo ni Ruby. Hindi, Mama.
Huwag mo namang gawin sa akin to. Anak mo ko. Buhay ko ito. Karapatan kong piliin ang babaeng makakasama ko habang buhay. Huwag naman sanang pati ito ay ididikta niyo sa akin. Handa naman akong sundin ang lahat. Kahit gaano pa kalabag sa puso ko. Pero ito, hayaan ninyo naman akong sundin ang gusto ko. Hindi maaari. Pasensya ka na anak. Ngunit hindi ko kayang maging pabaya. Kaya magpaalam ka na kay Clara. Dahil mula ngayon, hindi mo na siya makikita pa. Kuya Ernie, Madam, kunin mo si Clara. Isakay mo siya sa sasakyan at hintayin niyo ako dito. opo madam. Hindi. Mang Ernie, huwag mong gawin ito sa akin. Clara! Ayos lang ako, Sir Edward. Patawad, Ate Ruby. Sabihin mo ka na nanay at tatay na mahal ko sila. Sige na! Dalhin mo na siya, Ernie! Halika na, Clara. Agad kong inalalayan si Mang Ernie noon at tandang-tanda ko ang lungkot sa mga mata ni Sir Edward. Kasabay nito ang gulat sa mukha ni Ate Nelly at ang mga luhang hindi mapigilan ni Ate Ruby. Hindi ko na kinayang salubungin pa ang mga tingin nila. Kaya pinili kong tuluyang tumalikod at tumahimik na sumama kay Mang Ernie palabas ng mansyon. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ni ginagawa ko noon. Para bang bawat segundo ay lalong mas nagiging masakit. Tahimik lamang naman si Mang Ernie noon, ngunit halata sa kanya ang mga kilos na may iniisip siyang malalim. Nang tuluyan kaming makalabas ng gate at hinatid niya ako sa sasakyan, saka siya huminto sandali. Matapos siyang maupo sa tapat ng manibela, malalim siyang huminga at hinilot ang kanyang sentido. Na para bang pinilit ayusin ang sarili bago magsalita o gumawa ng susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman na hindi lamang ako ang nahihirapan sa mga nangyayari, kundi pati siya, na tila napipilitang gawin ng isang bagay na hindi rin niya gusto gawin. Nasaksihan ko ang paglaki ni Edward. Mabuti ang kanyang ama at isa siyang mabuting kaibigan sa akin. Maraming beses na rin niya akong iniligtas sa gutom. Kaya ipinangako kong pagsisilbahan ko siya at ang kanyang anak hanggat nabubuhay pa ako. Kaya ho ba hindi niyo gustong malaman ni Edward ang tungkol sa marka ko nung una? Dahil alam niyong hindi niya kayang pumatay? Mabuti si Sir Edward. Hindi siya mapanakit. Hindi niya tinatawag na kapangyarihan ng mga bagay na meron siya at wala sa iba. Tahimik lamang siya pero marami siyang pangarap sa buhay. Isa nga lamang sa mga pangarap na yun, Mang Ernie, ay ikapapahamak ng lahat. Hindi ho ba? Oo. Ngunit hindi ko siya masisisi. Kasi silang pa lamang niya sa mundo ay tinawag na siyang traidor ng ating mga ninuno. At sa takot ni Madam Vera, isinulat niya sa isang mahiwagang libro ang magiging buhay ni Edward. Para masiguro niyang hindi ito magkakamali. Ano hong gagawin niya kay Edward ngayon? Hindi ko alam, Iha. Pero ang mas dapat mong alalahanin ay ang buhay mo. Dahil hindi sasaktan ni Madam Vera ang anak niya. Lalo na sa nalalapit na kasal nito. Malamang ay sisiguraduhin lamang niyang hindi na muli kayong magkikita pa. Handa po ako kung ano man ang mangyari sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko akalain na magiging kasambahay sa mansyon. Ang babaeng dati ikinikwento lamang niya sa akin noon. Kahit ako, Mang Ernie, hindi ko inakala na makikilala ko siya ng personal. Nanahimik na lamang ako matapos ang usapan na yon. Ilang sandali pa naramdaman kong may sumakay sa unahan, sa tabi ni Mang Ernie. Hindi ko na nilingon pa noon si Madam Vera, Miss Ligaya, sa halip sumandal na lamang ako sa aking kinauupuan. Ipinikit ang aking mga mata at huminga ng malalim. Nang magsimulang umandar ang sasakyan, pilit kong kinausap ang sarili ko. Miss Ligaya, pinakalma ko ang aking dibdib na unti-unting dinapuan ng kaba. Lalo na at hindi ko maiwasang isipin na maaaring iyon na ang katapusan ng aking buhay. Sa bawat minuto ng biyahe, pakiramdam ko ay palapit ng palapit ang hindi ko matakasan. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang sasakyan. Hindi pa man ako tuluyang nakakaangat mula sa aking pagkakasandal noon
May isang itim na telang biglang tumakip sa aking mga mata. Nawalan ako ng paningin sa paligid. At agad naman akong inalalayan ni Mang Ernie pababa ng sasakyan. Hindi na ako tumutol pa. Sa isip ko, kung iyon na ang wakas, mas mabuti na rin sigurong hindi ko makita kung saan ako dadalhin. Ngunit ang pinaupo niya ako sa isang bangko, may kung anong kakaiba akong narinig. Mahinang bulungan yun, paos at sabay-sabay. Kahit hindi ko sila nakikita, alam kong hindi lamang dalawa ang naroon. Marami sila. Hindi nagtagal, hinugot ni Mang Ernie ang telang nakatakip sa aking mga mata. Ngunit imbes na si Madam Vera ang bumungad sa akin, ang nakita ko ay si Ate Nelly at ang ilang tauhan ng mansyon. Mga pamilyar na mukha na madalas kong nakikita sa araw-araw. Hindi sila galit. Wala rin akong nakita na anumang puot sa kanilang mga mata sa puntong yon, Miss Ligaya. Sa halip, nakatingin lamang sila sa akin ng tahimik. Seryoso at tila may hinihintay. Ate Nelly, anong ginagawa mo rito? Nasaan ako? Ako ang pinadala ni Madam Vera para siguraduhin liligpitin ka ni Mang Ernie ngayon din. Pero bakit po nandito ang iba? Kailangan pa ba ito? Hindi naman po ako lalaban. Iha, uminahong ka. Nandito ka hindi para patayin. Nandito ka dahil itinakas ka namin ni Nelly. Ho? Nasa kampo ka namin ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka sasaktan dito ng kahit sino. Pero bakit niyo ho ito ginagawa? Para saan at anong rason? Dahil naiintindihan ka namin. Ho? Mang Ernie, nalilito ho ako sa mga nangyayari. At saka, hindi po ba kayo mapapahamak sa pagtulong niyo sa akin? Posible, Clara. Pero imbes na patayin ka, dinala ka namin dito para ipaalam sa'yo dahil hindi lamang ikaw ang naghahangad ng pagbabago. Kami rin. Ho? Hindi ko ho kayo maintindihan, Ate Nelly. Clara, isa akong albularyang aswang at matagal na kami bumubuo ng pag-aaklas sa ating lahi. Base sa aking kaalaman sa panggagamot, may paraan para maging ganap na tao tayo. Ang kailangan lang natin ay piliing maging tao, talikuran ng pagnanasa sa laman at tugo, mamuhay na katulad ng tao at kumain ng pagkain na katulad nila. Sa buhay na yon, hindi na natin kailangang pumatay. Wala nang kailangang manghuli at maghintay ng rasyon. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay ayon sa kagustuhan natin. Pero, labag po yun sa batas ng lahi natin, Ate Nelly. Alam ko, ngunit hindi ko gustong mabuhay na ganito lamang. Lahat kami dito ay ayaw ng matawag na halimaw ng mga tao. Yan ang dahilan kung bakit nais kong tulungan si Ruby noong una. Buong akala ko katulad natin ang pananaw niya, na gusto niyang makasal kay Sir Edward para sa pagbabago. Pero nagkamali ako. Ang gusto lamang niya ay marangyang buhay para sa sarili. At ikaw, base sa nakita ko kanina, mukhang may koneksyon ka kay Sir Edward, Clara. Ano pong gusto niyong gawin ko? Alam naming katulad natin ay gusto rin niyang mag-aklas. Matutulungan mo kami iparating sa kanya tungkol sa grupo, Clara. Kung ikaw ang magsasabi sa kanya, paniguradong pakikinggan ka niya. Bibigyan niya ng pagkakataon ng grupong ito. Tama si Nelly, Clara. Kapag pumanig sa atin si Sir Edward, malaking impluwensyang makukuha natin. Siguradong makakaingganyo rin siya ng iba pa. At ano pong eksaktong pinaplano niyo? Ang kalabanin ng ating lahi. At sa ganon, ay mawala ng mga batas para sa mga aswang. Magagawa na natin ang kahit anumang gustuhin natin. Wala nang mayaman at mahirap. Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit kailangan magpakasal si Edward kay Ate Ruby? Para matupad ang propesiya at hindi magkatotoo ang banta na pagiging traidor ni Edward. Hindi lahat ng sinasabi ni Madam Vera ay totoo, Clara. Ang kasal ay para lamang diktahan ang buhay ni Sir Edward. Para masigurong ang tatahakin niyang landas ay ayon sa kanilang kagustuhan at hindi siya makagawa ng pagkakamaling lalabag sa batas ng ating lahi. Iha, nararamdaman kong malalim ang koneksyon niyo ni Sir Edward. Alam mong hindi niya gusto ang buhay na idinidikta sa kanya ng kanyang ina. Iha, kailangan kanya. Dahil karapatan din niyang maging malaya. Natutuwa akong malaman
Na hindi pala ako nag-iisa sa pangarap na pagkakapantay-pantay at pagiging normal, Mang Ernie. Ate Nelly. Pero, hindi ko rin po gustong mapahamak si Edward. Sinisiguro namin ng buong grupong ito na gagawin namin ang lahat para protektahan kayong dalawa dahil kayo ang laban namin. Kung wala kayo, hindi namin maitataguyod ang kalayaang ninanais ng lahat. Hindi ko magawang makasagot noon, Miss Ligaya. Hindi din naman nila ako pinilit. Sa halip, sinabi nilang handa silang hintayin ang aking magiging pasya. Matapos yun, nagpasya na rin silang umalis para bumalik sa mansyon at magpanggap na nagawa na nila ang kanilang misyon na ipinag-utos ni Madam Vera. Habang ako naman ay naiwan naman sa kanilang kampo. Dahil nakapiring, dinala din nila ako roon at wala akong idea kung nasaan ako o paano makakalabas. Sa may tarangkahan may 2 lalaking nagbabantay. Malalaki ang mga ito. Tahimik ngunit nakakatakot ang kanilang itsura. Halatang hindi basta-basta malulusutan. Lumipas ang mga araw hanggang sumapit ang linggo. Sa mga oras na yon, lalo akong hindi mapakali. Nalalapit na kasi ang kasal ni na Ate Ruby at Sir Edward sa mga panahong iyon. Kaya naman halo-halong emosyon ang bumabalot sa akin, Miss Ligaya. Naroon ang takot, kaba at lungkot. Lalo na at sa loob ng 2 araw kong pananatili roon, minsan ay hindi nagpakita sa aking panaginip si Edward. At ang katahimikang iyon ang mas lalong nagpalala ng aking pag-aalala na para bang may nagbago, tuluyan ang naputol ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Bago pa man sumapit ang tanghali, sa wakas ay dumating si Mang Ernie. At sa pagdating niya, alam ko na oras na yon para hingin niya ang aking pasya. At sa kabila ng lahat na nangyari, alam kong handa na rin naman akong ibigay ang aking kasagutan sa puntong iyon. Clara, sana'y handa ka na sa iyong pasya. Dahil hanggang dito na lamang ang maibibigay naming panahon sa iyo para sa kasagutang kailangan namin. Bago ko po kayo sagutin, gusto ko munang malaman kung kumusta si Edward. Maayos ang kalagayan niya. Ngunit ang buong akala niya ay wala ka na, Clara. Ang ate ko po, kumusta na siya? Maayos lamang siya. Ngunit hindi ko masasabi kung matutuwa ba siyang makita kang muli. Kung ganon, handa po akong tumulong sa grupo. Maraming salamat, Clara. Isang magandang balita ito para sa lahat. Nagpalitan kami ng simpleng mga ngiti noon, Miss Ligaya. Mga ngiting may halong pag-asa at tapang para sa desisyong tatahakin namin. Hindi na rin kami nagsayang pa ng oras. Agad nilang ipinaliwanag sa akin ang plano at habang nakikinig ako, hindi ko mapigilang makaramdam ng tuwa sa kanilang determinasyon na ipaglaban ang kagustuhan nilang maging malaya. Maging isang nilalang na hindi alipin ng sariling uri. At masaya sa pakiramdam ang malamang hindi pala ako nag-iisa sa hangaring yun. Matapos ang pagpaplano, bumalik si Mang Ernie sa mansyon. Habang ako naman ay naghahanap ng lugar na walang tao, doon ko inihanda ang sarili ko. Nag-ensayo, pinatatag ang katawan at isipan, at inalala ang mga itinuro sa amin ng aking ama noon. Hindi naman bago sa akin ang pakikipaglaban, Miss Ligaya. Bata pa lamang kasi kami ni Ate Ruby, ay sinanay na kami kung paano mabuhay at lumaban kapag kinakailangan. Nang matapos ako, madilim na ang paligid. Oras na para isagawa ang plano. Handa na rin ang lahat noon para sa kanya-kanya naming gagampan ng papel. Ang iba ay nagtungo sa mansyon upang magsilbing bisita. Ang ilan ay nakihalo bilang mga tauhan para hindi mahalata. At ako naman ay may isang tungkulin. Hanapin si Edward, himukin siyang sumapi sa grupo. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, nagsimula na ang lahat. Kasama ko ang ilan sa kanila na bumalik sa mansyon. Ngunit dahil kailangan kong manatiling lihim, dumaan ako sa likod. Sa tulong ni Ate Nelly, nagawa kong makapasok ng hindi napapansin. Tahimik akong gumalaw sa dilim. Umiwas sa mga mata ng bantay hanggang sa tuluyang kong marating ang silid ni Edward. Sa loob, nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko, at ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Tahimik ang buong silid noon, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala na parang kahit wala siyang sinasabi, sumisigaw ang kanyang katahimikan.
Edward, Clara? Clara, ikaw nga! Buhay ka! buhay ako, Edward. Ikaw, sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila sa'yo? Ayos lang ako. Wala namang ginawa si mama sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit hindi na kita nakakahanap sa aking panaginip. Hindi na kita matagpuan. Kaya akala ko'y wala ka na nga. Siguro ay dahil nahanap rin kita, Edward. Malamang ay naligaw lamang tayo. Hindi kita nagawang hintayin sa dati nating tagpuan. Pasensya na. Wala yan. Ang importante ay ligtas ka at nandito ka na muli. Clara, tumakas na tayo. Hindi ko gustong ikasal kay Ruby. Sandali. May kailangan muna ako ipagtapat. Ano yon? Nandito ako hindi lang para itakas ka, Edward. Nandito rin ako para sabihin sa'yo na may grupong binuo si Ate Nelly at Mang Ernie. Mga katulad natin gustong maging tao, maging normal. At isang malaking laban ang pumanig ka sa kanila. Kasama ka na ba nila, Clara? Iniligtas nila ako, Edward. Ipinapapatay na sana ako ni Madam Vera. Pero iniligtas nila ako. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kung ganon, handa akong tumulong kahit ano pa yan. Basta kasama ka. Salamat. Hulihin niyo sila! Igapo sa labas! Mama? Hindi. Clara! Clara! Akala niyo ba'y maluloko ninyo talaga ako, ha? Mga tanga! Clara! Clara, nandito ka! Buhay ka, kapatid ko! Ate Ruby, Clara! Subukan mong lumapit sa kanya, Ruby. Dahil kung hindi, ay ikakasal kang nakagapos mamaya. Madam! Hindi mo ba ako narinig? Narinig ko po, madam. Pasensya na po. Kayo, bilisan nyo. Dalhin sila sa labas. Dapat lamang na masaksihan nila ang kasalang kating-kati silang pigilan. Agad na hinila kami ng mga tauhan nila, Miss Ligaya. Pagkalabas namin ng mansyon, iginapos kami sa mga bangko at para bang nagmistulan pa kami mga bisita doon. Habang si Ate Ruby naman ay kita kong maluhaluhang hinila ng dalawang lalaki. Pinupwesto sa dulo, malapit sa entrada ng mansyon. Si Sir Edward ay nakagapos sa bangko sa unahan malapit sa altar. Sa totoo lang, Miss Ligaya, hindi ko akalaing masasakyan ko ang eksenang iyon. At kahit pilitin kong itago ang damdamin ko, hindi ko mapigilang maramdaman ang kirot. Hindi lamang dahil sa nararamdaman ko kay Edward, kundi pati na rin sa nakikita kong lungkot sa mga mata ni Ate Ruby. Ngunit walang pumigil sa daloy ng kasal. Sa pilitan man ay natuloy ito at kahit hindi ko ay matatangging winawasak ang dibdib ko sa bawat sandali, Miss Ligaya. Ngunit isang sagot na lamang ng salita ang inaabangan mula sa mga ikakasal para maging ganap na mag-asawa, doon kumilos ang grupo. Biglang nakawala sa pagkakagapo si Ate Nelly. Ganoon din si Mang Ernie at tumayo na rin ang mga bisitang kasapi namin na hindi nahuli. Sabay-sabay silang sumugod sa mga tauhan ni Madam Vera at doon ko na rin inilabas ang kutsilyong itinago ko sa aking likuran. Pinakawalan ko ang sarili at dali-dali akong tumakbo papunta kay Edward para kalagan din siya. kailangan na nating magmadali. Sandali. Anong nangyayari, Clara? Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo. Pero, ngayon na ang araw ng una nating pag-aaklas. Pag-aaklas? Anong ibig mo sabihin, Clara? Ate, sumama ka sa amin. Mas ligtas kung hahayaan mong protektahan ka namin. Sandali, bakit? Ano bang nangyayari, Clara? Saka ko na lang sa'yo papaliwanag. Tara na, sumunod kayo sa akin. Kailangan na nating umalis dito. Naguguluhan ang sumunod sa akin ng dalawa. Mabilis kaming tumakbo noon hanggang sa makalabas kami ng mansyon. Pasakay na nga sana kami ng sasakyan ngunit biglang humarang ang ilan sa mga tauhan ni Madam Vera. Agad ko silang hinarap at nakipaglaban. Ganon din si Ate Ruby na nakasuot pa ng kanyang wedding gown. Pati na rin si Edward na walang pag-aalinlangan sa pakikipagsagupaan sa mga ito. Ngunit nang maubos ang ilan at sumuko ang iba, tuluyang sumugod ang mas marami pa hanggang sa tuluyan kaming naibalik sa loob ng mansyon. Doon sumalubong sa amin ang galit na si Madam Vera. May hawak itong latigo. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang pinaghahampas niya ito sa paligid. Dahil doon tinamaan kaming tatlo at sa aking pagharang kay ate, ay tumama ang latigo sa aking marka. Kaya napaluhod at napadapa ako sa pagdaing. Agad naman akong nilapitan noon ni Edward at ni Ate Ruby, ngunit
Agad silang nahawakan ng ilang mga tauhan sa kanilang balikat at gaya ng aking kinatatakutang pangitain. Iniupo ng mga tauhan ni Madam Vera si Edward sa isang upuan sa gitna ng kaguluhan ng mansyon. Walang habas na paulit-ulit siyang hinampas ni Madam Vera. Kitang-kita ko noon kung paano unti-unting nabalot ng dugo si Edward. Si Ate Ruby naman ay nasa gilid at nagwawala. Hindi alam ang gagawin para tulungan ang lalaki. Ako naman ay sinubukan ko ring tumayo ngunit lalong uminit na parang nasusunog ang marka na nasa aking likod. Habang nakahiga ako doon sa dikaliwuan ay nakita ko si Ate Nelly na tumatakbo mula sa loob ng mansyon. Hawak ang malaking pulang libro. Nang makalapit siya agad niyang inihagis iyon sa akin. Dahil abala si Madam Vera sa pagpapahirap kay Edward, hindi niya iyon napansin pa. Kaya naman nagawa kong hawakan ng libro. Binuklat ko iyon at huminga ng malalim at pinagmasdan ang mga larawan. Nang ipikit ko ang aking mga mata at muling bumuka, ramdam ko ang enerhiyang dumadaloy sa aking katawan. Ayon kay Ate Ruby, nag-iba ang aking anyo ng puntong yon, Miss Ligaya. Mula sa isang mababang uri ng aswang, naging isang puting gabunan daw ako. Isang aswang na may kakayahang gumawa ng orasyon ng gamot at tagapangalaga ng kagubatan. Hindi ko alam kung paano ngunit nagawa kong bigkasin ang mga ritual at orasyon na laman ng libro. Matapang kong binanggit ang mga ito habang nakalutang sa ere. Napatingin naman daw si Madam Vera sa aking gawi, pati ang iba pang nakikipaglaban. At nakasabay ng aking pagbagsak sa lupa, isang malakas na puwersa ang tumama sa paligid. Tumalsik ang mga aswang. Habang ang makasapi ng aming mga grupo ay agad na nakadapa upang maiwasan ang epekto nito. Ngunit ang iba na walang alam katulad ni Madam Vera ay tumalsik sa malayo at tuluyang nawalan ng buhay. Edward! Edward! Tulong! Tulong! Edward, gumising ka! Clara, may pulso siya. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikabahala. Nawalan lang siya ng malay. Ate! Shh! Tahan na. Nandito lang ako. Hindi mawawala si Edward. Tahan na. Clara! Ruby! Ako nang bahala kay Edward. Dadalhin natin siya sa kampo. Mas ligtas tayo roon. Nagtulungan ang mga kasamahan namin noon para buhatin si Edward, Miss Ligaya. Pagkatapos sabay-sabay kaming bumalik sa kampo, dala ang lahat ng sugatan at ipinaliwanag ko rin kay Ate Ruby ang bawat pangyayari. Sa totoo lang, Miss Ligaya, hindi ko mapigil ang mangamba sa magiging reaksyon ng kapatid ko noon. Alam ko na masalimuot at masamang sistema ng aming buhay. Hindi niya ito naisitakwil, kaya naman sa mga oras na yon, inihanda ko ang aking sarili para tanggapin ang kanyang magiging sagot ng buong buo, kahit gaano pa ito kabigat sa aking puso. Naiintindihan ko ang punto mo, Clara. Tama nga sila, nanay. Magkaiba talaga tayo ng pananaw sa buhay. Oo nga at hindi ko gusto ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. Na tinatawag tayo bilang mababang nilalang. Pero hindi ibig sabihin, gusto kong kalabanin ang ating lahi. Pero naiintindihan din kita, Clara. Alam kong mahirap mabuhay na itinuturing na halimaw ng ibang nilalang. Ginagalang ko at tinatanggap ko ang pananaw mo. Pero mas mabuti siguro kung umuwi na lamang ako sa probinsya natin. At samahan ko na lang si nanay at tatay doon. Sa ganun magkakaroon ka rin ng pagkakataon na makasama si Edward dito. Nang hindi mo na kailangan laging isaalang-alang ang aking nararamdaman. Pero ate, Mahal ko si Edward, Clara. Matagal ko na siyang minimiti. Pero hindi ko rin gustong ikasal ako sa isang lalaki na hindi naman ako mahal. At hindi ako kayang mahalin. Hindi ko naiintindihan kung paano kayo nagkaroon ng koneksyon sa ganon kaikling panahon. Pero kilala kita at kapatid kita. Sa bawat pagkakataon na nakukuha niya ang iyong atensyon, kumikislap ang mata mo. Kaya alam kong totoong mahal mo siya. At ganon din naman siya sa'yo. Kaya sino ba naman ako para tutulan at hadlangan ang nararamdaman niyong yan? salamat ate. Sa pag-intindi mo sa akin parati. Gusto ko rin humingi ng pasensya. Hindi ko sinasadya ang lahat, ate. 20 anyos pa lamang ako. Kilala ko na si Edward. Madalas ko siyang makita sa aking panaginip. Pero hindi ko alam na siya rin ang lalaki madalas mo ikwento sa akin noon. Kung alam ko lamang, ako mismong iiwas sa kanya. Pero huli na nang magkita kami at malaman namin ang totoo.
Kaya patawarin mo ako. Alam kong nasira kong pangarap mo. Alam kong nasaktan kita, ate. Sana kahit hindi ngayon, mapatawad mo ako balang araw. Wala kang dapat ihinging pasensya sa akin. Kung yan pala ang kwento, ako ang sumingit lamang. Ako ang naghangad, kaya hindi mo kasalanan. Sa totoo lang, hindi ko rin gusto na dahil sa isang lalaki, nagawa kitang pagbuhatan ng kamay. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala dahil wala kang atraso sa akin. Sa totoo lang, ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Alam kong hindi ako naging mabuting kapatid. Alam kong hindi mo gustong maging isang kasambahay lang. Pero pinilit kita. Kaya patawarin mo ako. Hindi na kami nakasagot noon. Agad ko na lamang niyakap si Ate Ruby at sa huli magkasabay kaming umiyak sa bisig ng isa't isa. Gaya ng kanyang sinabi, 1 linggo lamang ang itinagal niya sa kampo. Pagkatapos umuwi na siya sa probinsya. Habang ako naman ay naiwan sa Maynila kasama si Edward. At ang iba pang kasapi ng aming grupo, patuloy na naghahanda sa pag-aaklas laban sa aming sariling lahi. Dahil hindi pa natatapos ang laban sa mansyon ni Madam Vera, marami pang mayamang aswang at makapangyarihang nilalang ang kailangan naming harapin. Kaya naman hindi naging madali iyon, Miss Ligaya. Ngunit sa taon ng pagsusumika, pagsanay at pagtutulungan, nagbigay daan iyon upang unti-unting makalaya ang ilan sa amin na aming katulad. At matapos ang 10 taon na serbisyo sa grupo, sa wakas, ipinagpatuloy ang aming pangarap at bumuo ng pamilya at maging ganap na tao. Ngayon po, 2 dekada na ang nakalipas mula na mangyari ang lahat. 2 na ang aming anak ni Edward at masasabi kong ganap na po kaming mga tao. Mahirap man makamit iyon, ngunit siguro dahil sa aming walang kapantay na kagustuhan at buong pusong pagtanggi sa pagkagutom sa laman at uhaw sa dugo, nagawa naming maabot ang aming ninais. Ang buhay na may kapayapaan at pagmamahal. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang lahat. Ang laban ay tumagal. Hindi sa dami ng mga kalaban kundi dahil mas dumarami ang mga may kagustuhang makalaya katulad namin. Ngunit dahil sa aming pag-aaklas noon, marami ang naglakas loob na lumaban at sa puntong ito, hindi nila kailangan ng grupo. Sapat na ang kanilang determinasyon at tapang para labanan ang lahat. Katulad na lamang po ito ng mga kwento na laman ng inyong channel, Miss Ligaya. Ang dahilan kung bakit nagawa kong ibahagi ang aming mga kwento. Nakikita ko na hindi lamang kami ang nakatakas, mabait ang tadhana sapagkat marami pa palang iba ang nabigyan ng lakas ng loob para maging mabuti. Hanggang dito na lamang po, Miss Ligaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway magsilbi itong inspirasyon para sa lahat na kahit sa gitna ng dilim at panganib, may liwanag at pag-asa na naghihintay. Isang makabuluhang kwento muli ang ibinahagi sa atin ngayong araw na ito. Isang kwento na nagbigay sa atin ng aral at nagturo sa atin kung paano maging matapang at harapin ang pangarap at sundin ang ating mga puso. Ipinakita rin sa kwentong ito ang kahalagahan ng koneksyon katulad ng ugnayan ni na Clara at Andrew kung saan ang nararamdaman sa panaginip ay nadala sa kanilang personal na buhay at saang naging mitya ng kanilang lakas para ipagpatuloy ang hamon ng buhay. Kaya naman taos puso kami nagpapasalamat sa iyo, Clara, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi sa aming channel ang inyong napakagandang kwento. Hiling namin ang matibay na pagsasama para sa inyong mag-asawa at sa inyong pamilya. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, tapang at pag-asa. Para naman sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan ninyo ang mga susunod na upload. Dito lang yan sa aming channel. Bisitahin din niyo ang aming mga kapatid at channel, ang Aswang Diaries, kung saan patuloy kami nagbabahagi ng mga kaiba at makahulugang kwento na puno ng aral para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po at ako po ang inyong lingkod, Miss Ligaya.